Heto na sa wakas, Masayuki ito. Ang promoter ng Angas ng Pinas na si John Riel Casimero may matinding revelasyon at reaksyon sa nakarang laban ni Casimero kontra yan kay Saul Sanchez. Sinagot na rin ang katanungan kung kailan niya pagbibigyan na ikasa ang Casimero kontra yan sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. At sa bidyong ito mga kakwento ay magugulat ka kung ikaw ay magugulatin dahil babaklasan natin ang maskara ang promoter ni Casimero sa tunay na nangyari sa kontrobersyal na pagka-overweight ni Casimero. Malalaman mo kung anong klaseng promoter itong si Mr. Ito at kayo na mismo ang maghusga kung mananatili pa ba itong si Casimero kay Mr. Ito. Ito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Bago pa man ang laban ay alam naman natin na medyo nadismaya nga ang promoter ni Casimero sa panahong hindi nakuha ni Casimero ang weight limit na 122 pounds sa Super Bantamweight Division. Pero alam niyo ba kung ano ang pinagagawa ni Mr. Ito kay Casimero bago ang laban? Well, ayon sa Japanese media, itong si Mr. Ito ay talagang nag-alala sa pagbabawas ng timbang ni Casimero. Kaya naman, September 26 pa lang ay pinapunta na niya itong si Casimero sa Japan at ang laban ay October 13 pa. Ibig sabihin, mahigit 2 linggo ang paghanda ni Casimero para makuha niya ang timbang. Provided pa ang bahay na matutuluyan ni Casimero kasama ang kanyang trainer na si Coach Jason at iba pang mga kasamahan ni Casimero. Meron ding gym para si Casimero ay mag-insayo at may nakahandang sparring partners din. At bawat araw ay nagbibigay ang Team Casimero ng updates sa timbang. Kaya nadismaya itong si Mr. Ito. Nilagpas pa rin na 1 kilo itong si Casimero sa unang salang sa timbangan sa timbang na napagkasunduan. Pero kahit nadismiyado itong si Mr. Ito, ganito ang ginawa niya. Sa 2 oras na palugit na binigay kay Casimero ay pinapasok niya si Casimero sa mainit na studio. Pero walang pawis na lumalabas kay Casimero. Kaya kaagad to the rescue itong si Mr. Ito at nagpadala ng staff na tumulong kay Casimero para ipapunta sa sauna. At nanatili si Casimero sa loob ng 40 to 50 minutes doon. Nakatulong din ito. Nilagpas 600 grams na lang ang sobra sa timbang ni Casimero sa pangalawang pagkakataon. Pero hindi pa rin nakuha ni Casimero. Kaya nasabi niyang hindi niya talaga may kasa ang Inoue kontra yan kay Casimero. Kaya sabi niya, what's wrong with the management? Sa pinagagawa ni Mr. Ito, kayo na po wala ang mga kwento na dapat pa bang si Casimero ay mananatili kay Mr. Ito o di kay hindi na. Pagkatapos ng laban naman, ito na ang kanyang naging reaksyon. Una ay sinabi niya na alam niyang may mga tao na nadismaya sa panahong hindi nakuha ang timbang ni Casimero at ganoon din ang naramdaman niya. Pero sa laban ay nakita niya talaga na itong si Casimero ay sobrang kulang, malakas at mabilis. Kaya hindi niya napigilan ang sarili niya na napabilib sa lakas ng left hook ni Casimero. Pero kakwento, alam niyo ba na naging prangka si Mr. Ito at sinabi niya na ang left hook ni Casimero kontra kay Inoue, sino ang unang makakatama? Ang kasagutan para sa kanya ay itong si Inoue dahil mas mabilis daw itong si Inoue kaysa kay Casimero at baka nga man-knockout pa itong si Casimero. Nako ngayon pa lang ay pinapainit na. Mga kakwento, ayon kay Mr. Ito, kung kailan may kasang Casimero kontra kay Inoue ay magdidepende na ito kung ano ang magiging reaksyon ng mga boxing fans sa performance ni Casimero. Alam niya na mabenta talaga itong si Casimero kapag may laban. Pero ang Inoue kontra Casimero ay magdidepende pa yan sa demand ng mga boxing fans. Pero kung ikasan niya ang Inoue kontra Casimero ay hindi na sa super bantamweight dahil baka si Casimero naman ay mag-overweight. Kaya ikakasan niya ito sa featherweight. Pwede naman sa super bantam maglaban. Pulang bulong at sigaw ng mga boxing fans ay kanya munang pakikinggan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything
everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong AJ Liarena, kay kakwentong Rolando Siose, kay kakwentong Jung Guzman, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.